Maugong ngayon ang pangalan ni Pernilla Sue matapos siyang mad-awit sa kontrobersya ng hiwalayan di umano nina Andy Eigenman at Filmar Alipayo. Matapos ang matinding pambabatikos mula sa netizens, binasag na niya ang kanyang katahimikan at naglabas ng isang emosyonal na pahayag. Nagsimula ang usap-usapan nang mag-post si Pernilla ng larawan kasama si Filmar, kung saan kapansin-pansing pareho silang may tato na 224. Dahil dito, maraming netizens ang nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng numerong ito at kung may espesyal ba itong kahulugan para sa kanila. Kasabay nito, naglabas naman si Andy ng isang cryptic post sa kanyang Instagram tungkol sa taong ng traidor sa kanya sa Year of the Snake, na lalong nagpasiklab ng espekulasyon. Dagdag pa rito, ibinahagi rin niya ang isang quote tungkol sa wolf in sheep's clothing, na agad namang iniuugnay ng netizens sa isyu ng third party. Ngunit sa isang follow-up post, nilinaw ni Andy na hindi siya pinagtaksilan ni Filmar, ngunit may isang babaeng ng traidor sa kanya. Dahil dito, lalong napunta ang atensyon ng mga tao kay Pernilla, na siya namang nakatanggap ng matinding pambabatikos mula sa publiko. Sa kabila ng mga akusasyon, hindi na nanahimik si Sue at naglabas ng isang emosyonal na pahayag sa kanyang Instagram. Ayon sa kanya, nasasaktan siya sa mga masasakit na salita na ibinabato sa kanya, lalo na ng mga taong hindi naman alam ang buong kwento. I just don't understand why some people have so much hate in their minds and bodies. I hope that if you ever make a hurtful comment, you can still sleep peacefully at night and smile knowing you've caused someone pain. I'm still human din naman. I still feel hurt, and when it's too much, it cuts deep. Hinimok din niya ang publiko na maging mas maunawain at iwasang manghusga ng isang tao na hindi man lang nalalaman ang buong katotohanan. I hope you never become the reason someone cries themselves to sleep or questions their worth, asking why they weren't good enough. We're all going through something. Can we at least try to be kinder to one another naman? Sa kabila ng kanyang pakiusap, marami pa rin ang hindi kumbinsido at patuloy na naghahanap ng sagot tungkol sa tunay na estado nina Andy at Filmar. Matatanda ang 2020 nang ma-engage sina Andy at Filmar, at magmula noon ay masaya nilang binuo ang kanilang pamilya kasama ang kanilang 2 anak. Plano na sana nilang magpakasal noong 2024, ngunit naudlot ito matapos pumanaw ang ina ni Andy na si Jacqueline Jose. Sa ngayon, wala pang direktang kumpirmasyon mula kina Andy at Filmar tungkol sa kanilang tunay na estado. Ngunit kung pagbabasehan ang kanilang mga social media activities at cryptic posts, mukhang may matinding hindi pagkakaunawaan na nagaganap. Saan kaya haantong ang kontrobersyang ito? Abangan ang susunod na kabanata.